Amen. Amen. Sunod po ay ALCC 5, headed by Pastor Rad Perez. ALCC 5, we are united in Christ. Parang mas malakas pa sa host yun, ha? Amen po, no? Sama-sama nga po nating sabihin, ALCC, as a whole, we are united in Christ. Tayo nga po tumayo ng isa. 1, 2, 3. ALCC, we are united in Christ. Amen. Amen po. Allow me po, no, na magkaroon lang ng a bit encouragement and exaltation. Amen po. Sabi po sa 1 Corinthians 1:10, Now, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but be ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Amen. Tagalugi ko po para mas maintindihan ko. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Nakikiusap po na. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayong lahat. Na walang hidwaang mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Amen? Amen. Amen po. Ang unity po kasi ay nais ng Diyos sa atin yan. Amen? Amen. Unity is the character of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Alam po natin yung orchestra. Amen po, no? Orchestra. Madami mga tumutugtog dyan, iba't ibang instrument. Amen po? Amen. Sa Christian life, madami tayong mga skills, abilities para sa kapurihan ng Diyos. We have different talents. Amen? Katulad rin po sa orchestra yan, kanya-kanya ng talents. Pag pinatugtog mo ng sabay-sabay yan, they are united, they are in unison. Napakaganda ng tinig. Ano po? Amen. Talagang napakaganda. Praise God. Pero kung may mga tunog dyan na sumablay, katulad ko po siguro sa sintonado, sumablay, wala na po din yung unity. Naintindihan po natin. Amen. So, it's very important that we have unity. Jesus Christ's character is unity. So, we need to have unity. Amen po? Amen. Amen. Sa 1 Peter 5:8, alam ko pong memory verse natin to, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour or devour? Devour. Amen. Ano po ba yung characteristic ng lion? They are very selective hunters. Selective hunters in the sense na pinapagmusdan muna nila yung mga prey nila. Hindi sila agad umaatake. And they are selecting the weak, the ailing, minsan the old. Kasi yun yung madali nilang malapak. Amen po? Amen. Sa Christians po, kung tayo mahina, napaka-madali tayong matempt ni Satan. Amen po? Ano po yung mga kahinaan natin? Amen po? Ano po mga kahinaan natin na nagdi-divide sa atin? Pride, selfishness, envy, unforgiveness, lack of love. In short, yung salita ng Diyos hindi namumuhay sa atin. Amen. Amen? Amen. Amen. So, ikwento ko lang po, yesterday, I remember yung aking anak, hindi ko ituturo, baka magalit sa akin. I remember, tatlo po kasi yung anak ko. I remember yung anak ko, kahapon, 2 days ago, he was very upset. So, kasi nagbibiroon, he was very upset. Then, I realized, after some time, I violated his rights. May mga bagay na, kahit nagbiro ako, nasaktan ko siya. Kasi may mga bagay na dapat sa family lang, ay nabanggit ko sa iba.
Amen po. I know I hurt him and he also hurt me. If naging mahina kami, wala sa amin yung pagmamahal ni Jesus Christ. Amen. Kung naging mahina kami, nag-create kami ng division sa isa't isa. Amen? Wala sa amin yung love and forgiveness na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. But praise God, dahil sinunod namin yung salita ng Diyos, nagkayakapan, nagkaiyakan kami. Which is, sa flesh, it's one of the most moment na lagi mo mayakap at laging, there's the mutual relationship, respect ng Father at ng mga anak. Amen po? Amen. Amen po. As Jesus Christ is the head of the church, He called us to be united. Amen. United. Lahat po tayo nakakilala sa Diyos, lahat tayo ligtas na. Amen. Amen? Isa pa nga po, lahat tayo nakakilala sa Diyos. Amen. Lahat po tayo ligtas na. Amen. Amen. Bago, lahat po, meron ng dwelling sa atin ng Holy Spirit. Amen. Amen? Sabi po sa Galatians 5:22, and the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po. Sa King James Version po, ibibigay ko po yung mic kay Pastor Mike kasi hindi ko sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and long-suffering. Against such there is no law. Amen. Amen po. Praise the Lord, no? Sabi din po sa 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink or whatever we do, do it for the glory of God. God. Amen po, no? Amen. So, ibig sabihin, sa pag-upo natin dyan, sa paggawa ng desisyon natin sa buhay, lagi dapat nag-glorify ang Diyos. Lagi dapat natin kinoconsult ang Diyos. Amen po? Amen. Amen? Meron, in line with these two verses, itong Galatians 5:20-23 at 1 Corinthians 10:31, meron po ako sa inyong mga katanungan, which I encourage you na sumagot ng loudly. Amen po? Let's see if we are really united. Amen po? Ito yung unang tanong ko po. Is God glorified when there is no love in the family and church? No. Amen. Is God glorified when there is no peace and faithfulness in the family of church? No. Is God glorified when we don't fix our own problems in our family and church? No. Amen. Is God glorified when there is healing and forgiveness in the family of church? Yes. Amen. Amen. Is God glorified when there is unity in the family and church? Amen. Amen. Again, Jesus Christ is the head of the church. Amen. He called us to be united. Amen. Hindi pa tayo hiwa-hiwalay, tayo po united. Amen. Sabi nga po sa Jesus Christ is the standard. Ito dapat yung standard natin. Hindi yung standard ni Pastor Joe, hindi yung standard ni naman. Jesus Christ is our standard. And Jesus Christ asked us to be united, that we should be united. Amen? Amen. Amen. This unity is the work of God. this unity is the work of Holy Spirit. evil. This unity. This unity, hindi unity, this unity. This unity is the work of evil. Sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and destroy. Sunod po? Amen? Ano ba sunod? Jesus have come that we may have life and have it to the full. Amen po, no? Jesus called us to be an obedient servant. Amen. Amen. Maybe you're a member, maybe leader ka ng music ministry, even leader ka ng isang congregation. We are called to be obedient servant. Faithful servant. Amen po? Amen.
Mahirap ang unity. Amen? Mahirap ang unity, right? Mahirap to work out ang unity. Pero mas But mahirap God's pong ang division. Amen? Amen. Ang pagkakanya-kanya sa isang family or church, hindi yun had never worked. And it will never work. Amen po? Yung pagkakanya-kanya ng isang church, kahit kailan hindi magbubunga yan na maganda. Amen? At kahit kailan, never na magbubunga yan na maganda. Amen po? Jesus is renewing this church. Let us be united. Amen po? Amen. So, tayo po tayong lahat. At the count of 3, sabay-sabay po nating isigaw, ALCC, we are united in Christ. 1, 2, 3. ALCC, we are united in Christ. Hallelujah. Naturog na ang baby nantok na. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Is the Lord, the only and the victory.
Hallelujah. Let us pray, Holy Father God. So muli, kapatid, palampakan po natin ang ating Panginoon. Oh, Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Thank you, Lord God, for your presence, Lord, sa araw, Lord God. Oh, Heavenly Father God. You're the King of Kings and Lord of the Lord. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Oh, Lord God, salamat, Lord God, sa araw, Lord God. Na yung anak, Lord God, ay tinipin mo, Lord God, sa lugar na, Lord God, para magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo, Father God. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify you, Lord God. Lord, bago kami, Lord God, magpatuloy, Lord, hallelujah, Jesus. Praise you, Lord God. Nais mo namin magpalinis, Lord God. Yes, O Lord. Lord, ikaw nakita, Lord God, ng karumihan namin sa iyo, Father God. Cleanse us, Lord, Yes, O Lord. that we are worthy, Lord God, sa araw to, Lord. Humble ourselves to you, Father God. We humble ourselves to you, Lord God Jesus. Na may karapat-dapat, Lord God, na lumapit sa iyo, Lord, sa araw na to, Lord God. Forgive us, Lord, for everything that we have done, Lord God. Kung ano, Lord God, ang aming nagawa sa Lord God, sa isip, sa salita at sa gawa, Lord God, forgive us, Lord. Yes, O Lord. Forgive us, Lord God, that we're worthy, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord God, for your forgiveness, Lord. Thank you, Lord God, for cleansing us, O Lord God, Jesus. Sanctify us, O Lord God, sa araw to, Lord God. You are worthy, Lord, to praise you, to glorify, Lord God, sa lugar na to, Lord God. Hallelujah, Lord God.
I praise, Lord, and I pray, Lord, sa oras na Lord God, give us unity. Ang bawat isa, Lord God. Hallelujah. Bless, Lord, ang ALCC Qatar, Lord God. Ang magkaroon ng restoration, Lord. Yes, Hallelujah. Ang bawat isa, Hallelujah. Lord God. Hallelujah. Oh, Lord, Holy Spirit, be upon, Lord, sa oras na ito sa amin, Lord God. Hallelujah, Jesus. Give us peace of heart, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, ang lahat, Lord God, na itinalaga mo, Lord God, sa araw to, Lord God, natatayo, Lord God, sa pulpito to, Lord God. Bless, Lord. Bless mo, Father God. Give us unity, Lord God. Give us want to be worshipped, not only you, Lord God, Jesus. Amen. Sa araw na to, Lord God. Bless mo, Lord God, ang mga instrumentalist, Lord God, na maabot kami, Lord God, na mataas na pagpuri, Lord God, sa araw to, Lord God. Yes, Bless mo, Lord Lord. God, ang iyong mga lahat na anak nandito, Lord God. Bless mo, Lord God, ang mga pastors namin, Lord God, mga leaders, Lord. Yes, O Lord. Ang lahat na nililingkod sa iyo, Lord God. Na Yes, nandun yung O kayo na Lord. naglilingkod sa iyo, Lord God, na katapatan ng Hallelujah. iyong buhay, Lord. Bless mo, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, God. At aming nire-rebuke, Lord, ang gawa ng kalaban sa aming buhay, Lord In the God. name of At sa Jesus. lugar nito, Lord God, na wala siyang karapatan, Lord, sa oras na ito. Jesus' name. Amin siyang sinasaway ng pinapalaya sa lugar na ito, Lord God. Ang dapat hindi makarinig ay hindi na makarinig. Ang dapat hindi makakita, hindi makita, Lord God. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Lord, namadala namin sa Lord God. Sa araw, Lord God, bless mo si Pastor Joe, Father God. Oh, hallelujah, bless mo kanyang buhay, Lord. Yes, O Lord. Bless him, Lord, at ang kanyang pamilya, oh, Father God. Yes, O Lord. Oh, hallelujah, Father God. Because you are the vine, Lord Jesus, and we are the branches of Father God. Amen. At sa oras na ito, Lord God, aming kinabalik, Lord, at kiniklaim na namin, Father God, ang victory ng gawain na ito, Lord God, Amen. in Jesus' name. Hallelujah. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Welcome po. Yes. Tayo po yung umupo muna. Simula pa lang po, ang sarap na magpuri sa Diyos, no? Amen. Meron po tayong kung mga inaantok. Yung inaantok, sign pala yun na mahina, no? Tinakot eh. Kung meron po tayong kape, tubig, tsaka sa labas. So kung gusto nyo, bago ang toilet po ng babae, dito lang sa ilalim ng hagdanan, babae po. Yung sa toilet po ng lalaki, doon sa labas, then U-turn. Dito pala. Nandito pala yun. No? Pero tayo, pananampalataya natin, walang U-turn. Amen. No turn in back. Amen? Amen. Amen po, no? So, nais ko po sanang i-request sa inyo na i-silent natin yung phone natin or ipatayin natin para hindi po, wala pong istorbo sa atin. Amen? Tayo po ay tumayo na. Ulit. Tayo muling magpupuri sa Diyos. Gagawin po nating masaya tong fellowship na to. Amen? Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, may saya ang iyong mukha. May saya ang iyong mukha. Kita-kita. Sa lahat ha, sa lahat sasabihin nyo. Ang saya ng iyong mga Amen. May saya ang iyong mukha. Amen po. Sabihin din po natin, let us sing, Yan po. let us dance, Yes, yes po. let us praise our Lord. Amen. Ito po po. I encourage po since ito talagang fellowship natin as one, as united, ALCC, Alcor. Nais ko po sana kung papahintulutan nyo, yung mga nandito, mag-welcome tayo sa lahat. Yung mga nandyan, i-welcome natin ang bawat lahat. Kahit tayo abutin ng bukas na madaling araw, ang mahalaga na welcome natin lahat. Amen. Amen po. Ay, i-request ko lang po yung aking dalawang kapatid na si Bro at si Bro Brian para makasunod sa steps ang ating congregation.
Alam niyo po ba yung kantang Ang Puso Ko'y Masaya? Amen. Ang puso po namin masaya kasi we are united. Amen? Amen. Amen. Kung tapos na po kayo magkamayan, ang ine-encourage ko pong sundan nyo itong dalawa. Talagang ma-bless kayo. Amen. Amen. Ito na po, yung pinakamabilis natin. Masaya magkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya magkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Nakikita ang mga sana kanyang tanawin. Sa Diyos ang inumbol natin. Ako'y masaya magkasama ko kayo. Tanong sa Diyos ay umibig. Tanong sa Diyos. Namin sa Diyos ay umibig. Hallelujah! Praise God. Pampatanggal ng antok. Pwede na po tayo umupo. Ako ang pinakanapal. Amen po. Meron po tubig. Kung gusto niya na uminom ng tubig, siguro may iinom na. Amen po. So, purihin po ang Diyos at tayo nandito lahat. At sama-sama tayo. We are united in Christ. Amen? Amen po. Nice ko po saan tawagin si Pastor Joe. Pastor Joe? Ay, sige po mamaya. Excited? Woohoo! Hallelujah! Amen po. Tatawagan ko po mali si Sister Michelle. Praise God. Amen. Hallelujah. Magandang tanghali po sa atin lahat. Pwede po tayong tumayo. I believe po na galing po tayo sa iba't ibang church sa Pilipinas. Pero dahil po tayo, we have one God and one Spirit, we are united in Christ. Amen? So, dahil po ang mga taga-ALCC4 ay ilang araw na po kami nagpa-practice, paus na po kami. Tulungan niyo po kami umawit, mga taga-ALCC, lahat ng ALCC, ang tulungan niyo po kami na sipain natin ang mga demonyo sa oras na ito. Amen? And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask in anything in my name, I will do it. Ang sabi po sa Tagalog ng John 12:12-14,
Totoong sinasabi ko sa inyo, siya na sumasampalataya sa akin ay gagawa rin ng mga gawang ginagawa ko. Higit sa dakilang mga gawa, kaysa sa mga ito ang gagawin niya. Siya ay gagawa ng mga dakilang bagay sapagkat ako ay pupunta sa Ama. Ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko, iyon ay gagawin ko upang maluhati ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hinihiling kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, gagawin ko iyon. Amen. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. She's up the darkness, lighting up the kingdom.
by your Spirit, Ama. Yes, O Lord. Tulungan po kami na alisin ang mga masamang espiritu sa aming mga puso na ikaw lamang, Ama, ang mataas sa aming buhay. Amen. Ano man ang aming mga dinadala, Panginoon, we believe that you are fighting for us. Hindi ka umalis sa aming buhay, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O God. Because kung wala ka, Panginoon, ay wala kang magagawa, O Lord. God is for us. Heal us, O Lord. Ano man ang aming mga karisaktan sa aming mga puso, ano man ang aming mga dinadala, Panginoon, sa aming buhay. Sa oras na ito, ikinakast out namin, Panginoon, ang mga demonyo sa aming buhay. Ang mga saradong pinto sa aming buhay ay binubuksan namin, Panginoon, para sa maraming biyaya at paggamit mo sa kaluluwa ng bawat isa. In Jesus' name. God is fighting for us. God is fighting for us. Pushing back the darkness, setting up the kingdom, letting us be shaken. In the name of Jesus, and it is defeated. And we will shout it out, shout it out. God is fighting for us. Pushing back the darkness, setting up the kingdom, letting us be shaken. In the name of Jesus, and it is defeated. And we will shout it out, shout it out. I will not die. The resurrection power of Christ, and I am free, and I am free in His name. I will not die. I will be in you are united, and I am free in His name. Sabi ng John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace in the world. You shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. We are victorious. Amen. Amen. That you'll never be defeated. You will
You overcome. You overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. Lightning must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome. You overcome. We must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah. Sa oras na ito, Ama, kami po'y lumuluhod sa inyong harapan. At nagpapasalamat at papuri, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw na ito to guide us, to lead us, na magamit namin ang tamang salita, Panginoon, sa pagtatalaga ng aming mga leaders of the church, O Lord. We thank you, Lord. Praise you sa inyo ang araw na ito, Ama. Jesus' mighty name and Savior. Amen. Amen. Ibali na yung siksikan kesa halos walang laman. Yan nga, siksik liglig umaapaw na pagpapala. Di ba? Hallelujah. Praise God. God is good. All the time! All the time. God is good! Amen po, no? Sarap po mag-awitan para sa Diyos na. Hindi para kahit kanino man, para sa Diyos lamang. Amen po? Ano nga po yung sinabi natin kanina sa 1 Corinthians 10:31? Whether we eat or drink, whatever we do it for the glory of our God. Amen? Amen. Po. Tatawagin ko na po si Pastor Joe. Ito na po talaga. Pastor Joe! Pastor Joe, mag-CR muna daw po. Sabit lang. Walang nakamakinig na nasa CR. Itayin lang po natin. No? Isa pa nga pong nasa po yung ALCC 1? Ito na po. Amen. ALCC 2? Amen. 3? Amen. 4? Sino LCC 4? Tayo pala yan, no? LCC 5? Sabay-sabay nga po tayo ulit. LCC, we are united in Christ. 1, 2, 3. LCC, we are united in Christ. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa bawat isang narito. Salamat po sa ating pinagpala ng Lord na presider. Si Brother Ricky nga po pala, nagpakilala po ba siya kanina? Salita na salita, hindi naman niya sinabing pangalan niya. Yan po si Brother Ricky. Praise the Lord. Hallelujah. At nagagalak po kami na mga taga-LCC Alcor na narito po kayo. So, purihin po ang Panginoon. At sa totoo lang, hindi ko talaga pinangarap ito na narito ako ngayon. So, hallelujah. Nung ako po ay makakilala sa Lord, simple lang ang desire ng puso ko na maglingkod lang sa Panginoon. Na hindi sa ganitong mataas na level ng paglilingkod, hindi simple lang.
So, praise the Lord. Welcome ko pong lahat ang mga taga-Doha na nakarating po dito sa amin. Hallelujah. Alam ko po na lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang mga dalahin, ano? But God is willing na gamutin ang lahat ng yan, no? Pagalingin ang lahat ng ating mga alalahanin, either physical, either spiritual. Narito po tayo upang ganapin po yung nais ng National Head Office na pagtatalaga sa mga leader na kanilang napili or hinirang, ano po. So, bro, okay na po yung outline natin. So, praise the Lord. Alam ko po na maraming napagdaanan ng ALCC dito sa Qatar, pero ito yung araw na i-declare natin na bibigyan tayo ng bagong simula, yung beginning ng Lord. Amen. Hallelujah. I-declare natin na bigyan tayo ng new beginning ng Lord dito sa Qatar. Panibagong simula ng ating spiritual or Christian or paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng ALCC. So wala pong power yung ALCC, ang power po sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Bali, yung ALCC, Assembly of the Lord Christian Church, kasi pag tayo po ay nagpa-registered ng lisensya sa Pilipinas, kailangan mag-provide ka ng pangalan dito sa Security Exchange Commission. So kaya yan po yung na-registered Assembly of the Lord Christian Church. Yan pong mga lingkod ng Lord sa Yanbu, Saudi. I was there in that panahon ng 1993. Pero early pa po doon nagsimula ang ALCC. Sa abroad po nagsimula ang ALCC. At marami po naging faithful sa Panginoon at kung saan-saan sila lugar na napunta, nagpatuloy po sila. At isa na nga po yan si Pastor Martin na nag-decide na mag-for good para yung mga umuuwing mga nakakilala sa abroad ay siya naman yung nando sa Pilipinas. So praise the Lord. Kaya nga po, napakahalaga na tayo po ay nagkakaisa sa isang layunin na pagkatawag sa atin ng Panginoon. So, kalimutan na natin yung mga nakaraang mga, sabi nga nung kanta, may kantang Tagalog limutin na. Iabot mo ang iyong kamay, di ba? Kapit, bisig sa pagkakaisa, di ba? Kung may tampuan man, o kaya may alitan, limutin na, tapusin na, tayo'y magkaisa. So, praise the Lord. Amen. Sabi nga ni John Maxwell, past is past. Done. Finished. You cannot come back to repair it. You cannot come back to relive it. But, you will learn from it to improve your today. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Kasama po sa buhay Kristiyano yung may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. Amen. But, nangako ang Lord, He will not leave us. He will never leave us nor forsake us. Kaya pwede po pakitignan yung mga katabi. Sige po. Yan. O, yan. Praise the Lord. Mukha bang bago? Bago sa Panginoon. Kasi today we declare natin ngayong araw na to na tayo ay bago sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po yung ating maikling exhortation dito sa 1 Peter 5. Punta natin 1 Peter 5, chapter 2n. Maikli lang po. Chapter 5 ng 1 Peter, verse 2 and 3. Christian life in God's care. So a church leader must beware of the two
dangerous sin. Pakiano natin yung 1 Peter 5:25. Paki-plus po. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Lord. Medyo excited pati po yung operator natin. Ayan. 1 Peter 5:2. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Sa 3. Being sample to the flock. And When the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not. away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you, be subject One to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Very special po itong araw na ito, Panginoon, sa iyong mga anak sa LCC. Tunay, O God, na Ikaw ang aming Diyos na patuloy na pinagtitiwalaan at tunay na Ikaw po ang pinagmumulan ng aming lakas, Panginoon. Salamat for this day. Hallelujah, na we don't expect na magaganap ito dito sa Alcor, Panginoon, but salamat, Panginoon, sapagkat ang lahat ay kaparaanan mo, Panginoon. Samahan niyo po kami at ikaw po ang siyang malugod. Ang dalayan ko, ikaw lamang ang may taas, Panginoon, sa umagang ito, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, maikling exhortation lang po bago tayo dumako doon sa main event na ating gagawin sa hapong ito. So, Christian life in God's care. So, church leader, no? Hallelujah. Dito po sa binasa natin kanina, napakaganda dito sa kanina binasa ko sa magandang balita, no, sa Tagalog, no. Nandun talaga yung very clear na mensahe ng 1 Peter 5, chapter 2. Chapter 5, verse 2 and 3 sa ating lahat po na narito. Lahat po ba tayo ay leader? Amen. Lahat po ba tayo ay servant of God? Amen. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Hallelujah. So sabi nga, church leader must beware of the two dangerous sin. Kasunod po, sabi nga, those greedy for power will dominate those whom they are to serve by excessively using their authority. Instead, the pastor must lead the church by being an example to the flock. Letter A, ano po yung devotion to Christ? Humble service, perseverance in righteousness, steadfast in prayer, love for the word. Ilan lamang po yan sa isang responsibility ng isang pastor. So napakalaga po ng pagiging lingkod ng Panginoon. Napakalaga po ng responsibility. Hindi po ang pagiging lingkod ng Lord or pagiging pastor ay tinanong ko kasi ang Lord nung ako po ay tinanong po doon sa LCC dito sa Doha. I think naganap po yun dito sa Doha Palace Hotel. Nung ako po ay tinalaga na magpastor, tinatanong ko ang Lord, sigurado ba ako magpapastor? Sigurado kaya, Lord, na hindi lang ako hinilang o tinulak sa paglilingkod na to. Kasi malaking responsibility ko ito. Kaya nga po sa mga leaders and pastors, ay tanungin natin ang Lord, ito ba talaga yung pinapagawa sa akin ng Lord? Ito ba talaga yung spiritual destiny ng pagkakilala mo sa Lord? Kasi hindi po lang tinawag ng pastor. Hello? Pero lahat tayo tinawag ng Lord. Amen. Kaya nga po tinatanong ko ang Lord,
hindi ka ako galing sa Bible school, nakakilala ko sa Lord dito sa abroad. But my desire ay mag-serve sa Panginoon. Sa hindi sa ganitong malaking responsibility. Sa akin talaga ang pangarap ko lang, simple lang na sama-sama lang sa mga cell group. Hallelujah. So praise the Lord. So those, sabi nga, a church leader must be beware of the two dangerous sins. Bakit po kailangan natin din talakayin ito? Kasi napakarami po kasi mga leaders or pastors na maganda po yung simula. Maganda yung naging simula ng kanilang paglilingkod sa Lord. Ang nakakalungkot ay kung kailan nandun ka na sa kalagitnaan ng iyong buhay paglilingkod sa Lord at saka bigla kang nagbago. Ito po, kasi napakarami pong naranasan at nakita ang mga ganitong sitwasyon. Hindi lang po ito sa Qatar nangyari, this already happened in Yambo, Saudi. Na maraming pastor, maraming in-appoint na leader, but worse po yung naging huli. At ang nangyari, nadamay po yung mga flocks. So, napakahalaga po na tanong natin sa Lord, ipag-pray natin talaga kung tayo ba ay tinawag sa ganitong klase ng paglilingkod. So, praise the Lord. So, punta po natin yung number 2, bro. Yan, praise the Lord. Medyo maliit lang ang pagkasulat. Sabi ron, sa no minister ought to make himself rich from God's word. Those who fall victim to this temptation open themselves up to sin of greed, compromise, and thief for the sake of money. They compromise God's word, righteousness standards, and kingdom principle. Dito po ay marami pong bumabagsak pagdating sa ganitong case ng church. Alam ko po lahat tayo dito ay matagal na sa Panginoon. Yan po yung isang naging reason kung bakit nagtagulo ang church sa Yambo, Saudi. Pera. Kasi pag malaki na yung amount ng pera, nag-iiba na ang takbo ng isip ng mga leaders. At nagiging way po yan na mawasak ang church. Kaya nga po, sabi nga dito, the New Testament standard for those overseas, God's work is to receive adequate support from the church. Luke 10:7, no? And 1 Corinthians 9:14. To be content with basic necessary provision for themselves and their family. Nice kung balikan natin yung number 1. Sabi ron, for the sake of money, they compromise God's word, righteousness, standard, and kingdom principle. Kasi, nabaling na yung attention or focus sa pera. So, marami pong church na bumagsak pagdating sa pera. At pagdating ko rin dito sa Doha, ang timano, nabiyak na rin yung ALCC. Maybe 2003, 2004, mga ganon. Yung aming pastor, bali sa industrial kami noon eh. Yung pastor namin, ayaw na mag-submit sa head pastor ng ALCC Qatar. Ayaw niya na mag-submit, ayaw niya rin i-submit yung financial report. Kasi pala may mga problema na silang nagawa. And then, nung tinanong ng head pastor, kung nasaan yung financial report, ang sabi nila, magpapaalam na po kami sa ALCC kasi meron din kami calling. So hanggang ngayon, struggle pa po yung church na yun. Kawawa yung mga plans. Kaya nga po, as a pastor, tanungin natin ang Lord kung tayo ba talaga ay tinawag ng Lord na magpastor. Hello? Kasi malaki po itong responsibility. Kaya nga, tinatanong ko din ang Lord, Lord, ako nga ba talaga yung napili na maging coordinator ng KLCC? Kasi kung hindi, willing naman po akong bumabalot. Pero kung ako yung talagang karapat dapat, Lord,
okay lang po, pero alam niyo po, Panginoon, na hindi ko kayang tayuan ito kung wala kayo. Amen. So marami pong ganyang issue when we talk about money involved sa church. Yan po yung lagi na lang na nagiging problema. Puntahan niya po natin yung dito po sa ating pangatlo, maikli lang po, hindi ko na po kakahabaan. So praise the Lord. Kaya nga po, napakahalaga po na we have to slow down sa ating mga desisyon. We talk about pamumuno sa church. Napakahalaga po yung tayo ay, sa pagdating sa mga desisyon ay we have to slow down. Pag-isipan natin mabuti. Kasi once na na-decision na natin na mali, so marami pong madadamay. So as a leader, kanina yung binasa nating 1 Peter 5, verse 2, sabi nga ron, feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of ready mind. Feed the flock of God, which is among. Dapat po, doon tayo nakapokus. Dapat nakapokus tayo sa Panginoon at kung ano yung ipapagawa niya sa atin. Napakahalaga po na tayo ay nakapokus kasi pag hindi, hallelujah, praise the Lord, mawawala po tayo sa plano ng God. At sabi dito sa pangatlo, neither as being lords over God's heritage, but being example to the flock. Kaya nga sabi dito not exercising lordship over the flock that is under you, but being example in other humility and service. Kasi may mga pastor na ginagamit yung position na yun to be, dapat kasi as a servant is to serve, not to be served. Kasi yun po yung dapat napakaiwasan ng isang leader. Even hindi po kayo pastor, kahit hindi ka pastor, kahit teacher ministry ka, music ministry ka, napakalaga po yung maging ugali natin bilang mananampalataya ay is to serve, not to be served. Dito po, hallelujah, sa pangalawa, yung number 2, neither as being lords over God, heritage, yun po yung nabanggit ko, but being example to the flock. So, but being example to the flock. Ito po yung responsibility ng isang pastor. Sa mga pastor, nagiging good example po ba tayo sa ating mga flock? Kasi leadership is influence Kagaya, naalala ko po nung dumating dito yung mga taga-NXO, sabi nga kung rebelde ka, 50 yung member mo, so pang 50 yung ulo na kayong rebelde. Kasi kung rebelde ka, mag-create ka rin ang kagaya mong rebelde. Di po ba? Kaya nga po dito sa pangatlo, ayan, Christian life in God's care. Sa 1 Peter 5:5. Sabi nito, be clothed with humility. Humility should be sure mark of all God's people. Ito, dapat yung mark natin. Humility. Sabi ron, be clothed with humility,
Humility should be shall mark of all God's people. It's mean an absence of pride to identify as believers in Christ. Na-identify po ba tayo? Hello? Amen. Baka naman na-identify lang tayo pag naroon tayo sa loob ng panambahan. So the word cloth means to attach a piece of cloth to himself. In New Testament, slaves fastened a white cloth or apron over their clothing so that others would know that they were slave. Kasi yung mga slave, meron pong may mga sinusuot sila para ma-distinguish na sila po ay slave. Ngayon, as a Christian, bilang slave ng Panginoong Jesus, may nadidistinguish po ba tayo? Hello, as a Christian. Amen. To receive God's grace and help. At number 2, Jesus washing, yung example ng Panginoon Jesus, Jesus washing the disciples' feet. To receive God's grace and help. Otherwise, kasi kung hindi po tayo namumuhay sa biyaya ng Lord, hindi natin mararanasan yung grace and help. Nais ng Lord bilang mananampalataya ay natagpuin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. But the question is, sa bawat pangangailangan mo sa iyong buhay, nakakatagpo ka ba? Or kinakatagpo ka ba ng Lord? O hanggang ngayon ay marami ka pa rin problema sa pangangailangan personal, pangangailangan pa sa pamilya, at pangangailangan sa ministry. Tignan po natin. Kasi God is willing to bless us. Yung pangako ng Lord sa mga Israelita from Egypt to Promised Land, yung pupuntahan nila ay mayaman sa milk and honey. Ngayon, my question is, hindi rin ba kaya pinangako yun sa atin ng Lord? I think more than that. Amen. But the question is, when you read the book of Judges, yung mga Israelita, nandun na sila sa Promised Land. Ang question ay, na-enjoy ba nila yung milk and honey nung nandun sila? Di ba hindi? Magulo ang naging buhay nila. Yun po yung napakahalaga na ma-realize natin na tayo po ay mananampalataya na, nasa Panginoon na tayo. Ang question ay, enjoy po ba natin yung pinangako ng Lord na milk and honey? Although nandun na sila sa Promised Land, pero marami silang hinaharap na problema. Bakit? Kasi yung disobedient nila sa Panginoon. Pagre-rebelde sa Lord. Napakarami po. Hindi pagsunod sa mga leaders. Kaya partial obedience, totally disobedient. Kaya nga po, praise the Lord, hallelujah, sa hapong ito, para hindi po tayo umaba, ay gaganapin pa kasi natin yung commissioning of the elders na instruction po ni Pastor Marte. Kaya praise the Lord, ang Christian life in God's care po tayo, hallelujah, be clothed with humility. Humility should be hallmark of all God's people. So ito po dapat yung ating maging hallmark bilang mga lingkod ng Panginoon. So praise the Lord. Dito po sa pinakahuli, 6 command to the elders. Ayan, feed, do not please the flocks of God. Pakainin natin ang ating mga flocks. Dahil siyempre yung pastor, di ba? Anong ginagawa ng pastor sa kanyang mga tupa? Dito kasi sa Saudi, sinasakay po ng truck yung mga tupa. May mga truck po na may mga double deck, 3 deck, 4 deck pa yan. So nakasakay po lahat ng tupa. Isasakay nila doon ang kanilang mga tupa, maghahanap sila ng lugar na maraming damo.
At doon po sa maraming damo, meron pong namamahala doon sa maraming damo. Uupa ka sa kanya ng kulungan. Doon mo ilalagay yung mga tupa. At doon mo sila papastulan sa great pastor. Yun po yung ginagawa ng mga pastor. Lahat ng parang gagawin nila para mapakain nila ng sariwang damo ang kanilang mga tupa. Yung po ba, as a pastor, yung po ba yung ginagawa natin? Amen. At tayo namang mga flocks, nakakakain po ba tayo ng sariwang damo mula sa ating Amen. mga pastor? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So makikita mo yan sa Saudi, binibiyahin nila yung mga flocks para maghanap ng fresh na pagkain. Hallelujah. At pangalawa po, take oversight of the flock of God. Na ipagpe-pray po ba natin lahat ng ating mga flock. Kaya nga po kami may logbook doon na ipagpe-pray po kung ilan po yung umattend na ipapagawa. At pagka hindi na umattend, ito na yung signal, ito na yung go signal na pasyalan na siya o tawagan. So, marami pong pamamaraan na pwedeng gawin. Naalala ko doon sa lugar ng Africa nung araw, dahil iwayo-wala yung bahay, nasa gitna yung panambahan, pagka araw-araw nakikita ng pastor na gasgas yung daan mula sa bahay mo, hanggang doon sa church, hindi ka niya papalawa. Pero yung puting bahay mo, from your house to that church, ay mataas na yung damo, yun na yung signal na pupunta ka na ng pastor. Kasi hindi na nagagasgas yung dahan. Hindi ka nakakapag-church. Yan po yung ng pastor doon sa Africa. Take oversight of the flock of God. At number 3, serve God and His flock willingly. Kailangan po, yung paglilingkod natin sa Lord ay talagang nag-uumapaw ang kagalakan. Amen. Number 4, serve readily, not for personal gain. Sigurado ba tayo naglilingkod tayo sa Lord for personal gain? Or sabi ron, serve readily, not for personal interest or personal gain. Kasi yung iba naglilingkod dahil meron kanya-kanyang motibo. Meron niya akong nabalita ang pastor, hindi po chismis. Lahat po ng pondo ng church, kinuha niya, pinagpagawa ng bahay pa ng bando sa kanilang lugar. And then, nung bitin yung budget ng church, ay tumayo pa sa pulpito. Kung sino na yung may pera, pautangin yung church para makumpleto yung construction pinapagawa niyang church building sa Pilipinas. At yung mga darating na pera ng church na offering all times, babayan doon sa pinagkautangan. Ang tanong, yun ba yung pinapagawa ng Lord? Bakit kung talagang sabi ng Lord, magtayo ka ng church sa Pilipinas, hindi ka ba niya kayang i-provide pag nandun ka? Kahit hindi mo dinala yung pera ng katap. Hello? Nagsimula po kami, even when I was in Yambu, Saudi Arabia, nagsimula kaming wala. Tandaan natin, pag tinawag ka ng Lord, God will provide. Huwag tayo maging interesado sa material na bagay dito sa mundo. Lahat ng itong iiwan natin, yan pong mga material na bagay na yan ang pinagmumula ng kaguluhan sa church. It's time to get out from that and focus our life to God at sa ating mga flocks. Kung ano po yung calling natin sa Lord. Number 5, do not be Lord over God's heritage. Huwag tayo maging Panginoon ng ating mga nasasakupan. Huwag natin gamitin yung position na yon. So marami pong ganon. Pagpasok natin yung isang material bagay, leleyas na nakikita ng kapatiran, yan na iyan tuloy yung kapatiran, bibigay na lang. Hello? Ganun ba yung magpaglilingkod sa Lord? Si Abraham nga pagdating sa gera sinalubong niya si Melchizedek, bigyan siya ng kaparte. Sabi ni Abraham, naku, hindi ko tatanggapin, baka isipin mo, ikaw ang nagpayaman sa akin.
Ang Lord, kaya tayong payamanin. Amen. Kaya tayong i-provide. Amen. Itama lang natin yung focus natin, itama lang natin yung puso natin. Amen. God will provide even sa mga makakasama mo sa ministry. Ang Diyos ang magpo-provide. Darating na lang sila na mga, kung minsan nga kung alin yung inaayuan mo, yun ang hindi umaattend. Eh. Yung mga hindi mo naman inaayuan, bigla nilang dumarating. Di po ba? Kasi bakit? Ang Lord po ang nagdadagdag sa church. Amen. Hindi kayo. Instrumento lang tayo. Kung kayo po ay nakarating sa church, idinagdag kayo ng Lord doon. That is the power of God. Amen. So, dito po sa panghuli, a partaker of the glory sa 1 Peter 5:1. Hallelujah. Dapat tayo po ay nagiging kabahagi ng mga pagpapala ng Lord. 1 Peter chapter 5:1. Sabi ron, the elders which are among you, I exhort who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Kaya nga po, as a pastor, kasi normally mga pastor na yan, may mga vision yan eh. Paano mo may convert yung vision mo na maging vision lahat ng membro mo? Napakahalaga na yung vision mo ay maging vision ng bawat membro mo. Kung ang vision mo, kagaya po din sa Alcor, my vision ay ma-evangelize po yung buong Alcor. Noong una ko lang mag-isa yung nag-evangelize. Lord, paano ko kaya may papasa itong vision na ito sa mga kapatiran? And yun po yung aking prayer na ang Diyos ang siyang kumilos. Pero purihin ang Lord kasi, hallelujah, ngayon, isa na lang ang pinupunta ko yata ang Bible study. 2. Kasi na-occupy na po ng mga kapatid yung mga Bible study. Amen. Kinakabahan tuloy ako, baka dalhin na ako uli ng Lord sa Doha. Iwanan ko na yung Alcor. Baka meron na po. Kasi pinag-pray ko lang sa Lord. Ang work ko kasi sa Mesayin, ang bahay ko na sa Doha. Pero nandito ako sa Alcor. Lord, kailan niyo po ako papauwiin? Hanggang kailan po ako dito sa Alcor. So marami na po akong attempt na ginawa kung kanino ko iiwanan. So nawawala na, hindi rin natutuloy. So still, nag-stay pa rin ako dito. I know, in God's time, ay mangyayari po yun. So hanggang hindi ko po inaalis ng Lord dito sa Alcor, so dito pa rin. Pero kung meron na po inira ang Lord na mga papatuloy ng Alcor, then magsisimula po uli ako sa Doha. Either sa Wakra o sa Mesayin. Dahil mas malapit po ako doon. Kaya nga purihin ng Lord, ang mahalaga, sumunod lang po tayo kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So praise the Lord po, tayo lahat tumayo. Hallelujah, thank you Lord. Salamat po Panginoon sa maikling exhortation. I pray Lord na ikaw po siyang patuloy o God na magpala sa bawat leader, sa bawat isang narito Panginoon, na magkaroon po kami ng isang pananaw, isang vision, isang pananampalataya Panginoon. Yes, O God, salamat. Lord, hallelujah. Sa apong ito ay dalangin ko po Panginoon na pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapulpil yung plano mo niyo po sa aming buhay. From ALCC 1, 2, 3, 4, and 5, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo kami, Ama, na magampanan po namin yung ipinapagawa niyo po sa amin dito sa Qatar. Open our hearts, Lord. Open our eyes of faith to see, Lord, kung ano po yung nais mo na mangyari sa aming buhay dito sa Qatar. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, O God.
Lord, hindi namin pinangarap na dumating sa ganitong posisyon, Panginoon. Our heart ay maglingkod lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala niyo sa amin. We know, Lord, alam ko po na, alam niyo po kung ano po yung aming mga sitwasyon sa oras na ito. ALCC 1, 2, 3, 4, and 5. Alam niyo po kung ano po ang mga sitwasyon namin. Lord, alam ko po na alam niyo kung ano po ang nasa puso ng bawat leader. Lord, alam ko po na alam niyo, Panginoon, kung ano po ang pangangailangan ng bawat leaders, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na alam niyo, Lord, kung ano po ang laman ng aming mga puso. Patuloy, Ama, na dalangin ko po, pag-isahin niyo po kami, Lord, i-align niyo po ang bawat isa patungo sa iyo, Panginoon. Na magkaroon po kami ng isang layunin, isang Diyos, isang bautismo, isang pananampalataya. Amen. Yes, Lord, salamat po. Lord, hindi namin kaya ito kung wala po kayo. Pag-isahin niyo po kami, Ama, ikaw po ang maging sentro ng aming paglilingkod. Hindi po ang aming mga sarili. Yes, Lord, kundi ikaw po, Panginoon. At ikaw po maging sentro ng bawat church. Salamat po, Ama. Sa lahat ng papuri. Thank you, Lord. Hallelujah. Basbasan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Yes, oh God, salamat po. Sa new beginning ng aming paglilingkod sa iyo, sa pamagitan ng ALCC, Panginoon, tinataas po namin sa iyo. Itinatagubilin ko po sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak sa LCC. Lord, I pray your covering blood to each and every one. Especially sa mga leaders po, O God. Yes, Lord. Sa oras na ito, Ama, tinatagubilin ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga lingkod. Hallelujah. Yes, O God, salamat po. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-aalaga. Salamat sa iyong pag-aalaga. Salamat po sa iyong pag-aalaga. Yes, Lord, sa oras na ito, nakita ko yung isang kamay na inaalagaan yung baby. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Sabi ng Lord, noon pa man na tinawag kita, ay inaalagaan na kita. Salamat, Lord, sa pag-aalaga, sa pagmamahal na ipinadama niyo po sa amin sa pamagitan ng iyong buktong na anak. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Pag kami ay may mga dinaranas na problema, kami ay dinuduyan mo sa iyong mga basic, Panginoon, at inaalagaan. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace, Lord, for your mercy, for your great love, Panginoon. Hallelujah, for your continued divine protection, Lord, in all aspect ng aming buhay. Salamat po, Ama, sapagkat patuloy niyo kaming inaalagaan, Lord. Nawa, Lord, bagamat kami sometimes pasaway, nawa patuloy niyo po kaming pagtiyagaan, O Lord, hanggang marating po namin yung promised land. Yes, Lord, salamat. Nawa ma-enjoy po namin yung pinangako mong milk and honey. Lord, we are already here in the promised land. Lord, I pray, open the blessing from heaven, Lord. The milk and honey, Lord. Open our eyes of faith to see, Lord, your promise so that we enjoy, Lord. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, O God. Hallelujah. Sa oras na ito, Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa bagong simula na ibibigay niyo sa amin. Pagpalain niyo po yung mga itatalagang mga elders, Lord, ng ALCC na magampanan, Lord. Hallelujah. Ang mga posisyon na yan, hallelujah, na merong katapatang nagmumula sa iyo.
Yes, oh God, salamat po sa ilang Amang Papuri on behalf of National Head Office, Pastor Marty Corpus. Lord, I stand in the gap, Lord. Hallelujah. Sa ALCC Qatar. Lord, I pray na pagpalain niyo kami, Ama, na magawa namin yung will mo, Lord, sa buhay namin. Your covering blood, Lord, I pray. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Hallelujah. Ito po aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Prepare lang na pagkain. Hindi ko nakakilala sa akin, ako po si Brother Jesse. I'd rather to be called brother kasi na-anoint po, na-ordain po akong associate pastor dito sa LCC 4, but sometimes limited po ang time ko na makapag-fellowship sa Doha kasi shifting po ang trabaho sa operations po. Tatrabaho po ako ng araw at gabi. Minsan nagmo-move po yung off ko, nagpo-cover ako, kaya gusto ko kayo makasama doon pero siguro hindi nyo ako nakikita doon kaya sila pastor Gary na lang nakikita nyo at saka ibang kapatiran. So, salamat po Pastor Joe at tayo po magpo-proceed na gaya po ng sinasabi ni Pastor Joe, nagulat po ako nung ay talaga po ako ni Pastor Martin to not to anoint because you are anointed. Amen? No need for the anointing because you are anointed by God. The moment you receive Christ as your personal Savior, you are anointed permanently with the Holy Spirit. Jesus Christ represents the holy oil or the oil of the Old Testament time. That's why He said, I am the anointed one. Now when Jesus Christ abided with the apostles, He was with the disciples. The anointing was with them. And the holy anointing, when He ascended up to heaven, He will never leave the disciples or the apostles without a comforter. So that is the Holy Spirit. And by the calling of God, there are pastors, meron tayong anointing for a certain specific na gawain ng Panginoon. Amen? So I just want to read, you don't need to open, I just want to exhort. In Ephesians 4:13, maisi lang po to. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So hindi tayo lahat nagkakaroon ng pare-parehas na gift. May pastors, may preacher, may evangelist, may teacher. Wherefore, He said, when He ascended up on high, He led captivity captive and gave gifts unto men. Now that He ascended, what is it that He also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that He might fill all things. And He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen? Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So for the believers, submit to the church. This is a very short support naman. Hindi po kaya ni Pastor Joe, hindi po kaya ni Pastor John, hindi po kaya ni Pastor Lister, hindi po kaya ni Pastor Abiris ang gawain. But we are all one body. Amen. 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 Ephesians 4:17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the watch for your souls, as they that must give account, that they might do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Accountable po tayo sa ating pastors. We have to respect them, we have to obey them because they are anointed by God. Amen. Accountable si Pastor Joe sa Mother Church. Accountable si Pastor Masti sa Panginoon, sa ating si Jesus Christ ang head of the church. Amen. So, but this is a reminder that submit to the church. We are the brethren here in Christ. Meron po tayong mga ladder of position and responsibility. So these people that were being anointed by God, being selected by God to lead us, we have to submit with them. Amen? Amen. Kung merong problema, pag-usapan. Yan pa ang gusto ng kalooban ng Panginoon. At sila din, gawin yung sinabi ni Pastor sa 1 Peter 5:2-5,
you have to be a servant of God. Hindi rin pwedeng abusuhin ng pastor ang kanyang posisyon. Amen? Okay, tuloy po tayo. Rebuke not the elder. And 1 Timothy 5:1. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger man as a brethren. So, doon po ang ladder na ng responsibility. Wala pong, dapat i-respect natin ang mataas, ganun din na sa ating mababa. Double honor. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Alam po natin yung mga leaders po natin ay they are very strong in the Lord. Amen? Kilala po natin na mga yan, pinagkatiwalaan ng church, ibigay po natin ang double honor sa kanila. Amen? Ako po ay, nung magkaroon ako ng chance na sinabi ni Pastor Marty, I was kneeling down to the Lord. Lord, hindi po ako ganon ka mature compare sa mga taong ipag-pray ko. But who am I? I will be a vessel of honor if you submit with Christ. Amen? Just to fulfill His words. Kailangan po natin mag-isa. Hindi ko po sinasabi na masigit ang aking spiritual sa kanila. Kasi hindi naman pwedeng si Pastor Marty ang mag-pray doon habang nandito sila. So I was given a chance, an opportunity to be a vessel of honor na ipapagpatuloy ang pag-bless ng mga kanyang mga tinalagang mga leader. This is what we call this laying of hands and prayer. So prayer for our elders. Kailangan po natin ipagpanalangin ang ating mga leaders. Sabi sa Matthew 18, verse 19 to 20. Again, I say unto you, that if two or of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Naniniwala po ba tayo that Christ, our Lord, is within us? Amen. At ang ating pong pagtitipon na ito ay kalooban niya na tayo'y pagkaisahin. Amen. And to elect our leaders to lead us. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi po ito salita po, nasasalita po ng Diyos yan. So we have to dedicate them for a special purpose. Kasi nakalaan din dito sa Acts 13:2 to 3, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So this is their special service to the Lord. So we have to pray for them. We have to lay hands on them. Pray for them that God will bless them for their special calling. Amen? We know that they are great men of God. They've been anointed as the great pastors. Pero kailangan nila magkaroon ng special na posisyon for a certain job, for a certain responsibilities, accountabilities. Accountable na po sila sa Panginoon. Pag pinagpanalangin natin sila, tinagap nila, tayo na bilang kanilang flocks at sila bilang ating mga pinuno. Amen? So kailangan po natin silang ipagpanalangin. So I think we may call our leaders. Pwede natin ibaganti nito. Lahat po tayo ay tumayo at ilay hands natin ang ating mga kamay sa kanila. Isa po itong gawain ng Panginoon, hindi po gawain ng tao. We will be just a vessel of honor to let the blessings flow. Huwag po tayong manalig sa ating kaalaman. Ipag-pray po natin sila na sila ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Let the presence of the Lord Jesus, by the power of the Holy Spirit in us, siya po ang magbibigay ng leading sa atin para sa ating mga pinuno na Kanya pong itinalaga sa araw na ito. Hindi po sa kagalingan nila, hindi po sa kagalingan ng sino man, kundi with the will of God, that they will be used mightily in His glory. Amen? Tayo po ay sama-samang italaga natin ang ating mga kamay, that God will lead them and guide them, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We pray, Lord, gamitin niyo po ako isang daluyan ng ipagpala. Wala po akong may pagmalaki. I am humbled by your calling, O Lord. But Lord, who am I, O Lord, to refuse? Who am I, O Lord, to deny, O Lord, that I will be part of this holy calling of yours for our great leaders? Oh, hallelujah, O Lord Jesus. We pray, O Lord, huwag po mawala ang inyong pagpapalit sa bawat anak niyo, O Lord, sa oras na ito. I pray, O Lord, na kayo po ang siyang magbigay ng katalinuhan sa bawat leaders na itinalaga niyo, O Lord, sa oras na ito. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I pray, it was written in 1 Peter 5:2-3, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind,
neither as being lords over God's heritage, but being examples to the flock. Amen. Si Pastor Joe, we pray, O Lord, that you will lead him, O Lord, by your power, by your mighty man, as a mighty man of God, in the name of Jesus. O Lord, may the Holy Spirit lead him, O Lord, give him the heavenly wisdom to lead us, O Lord. Hallelujah, O Lord. We pray for him, O Lord God. Maging si Pastor John, O Lord, siya po ay inyong kinalaga dito. Siya po ay isang anak niyo, O Lord, na naging tapat sa inyo. Siya po ay karapat-dapat na maglingkod sa inyong harapan, O Lord. And also to lead, O Lord, the flocks. We pray, O Lord God, kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan. Oh, hallelujah, O Lord. Use them mightily. All the children of God in this church, ALCC, ipagpanalangin po natin ang ating mga leaders of this church, O Lord. Hallelujah. Magiging Pastor Isidoro, I pray for him, Lord God. Let your life be faithful sa pag-serve sa Panginoon. Ang aming pong mga lingkod na ito ay tapat sa inyo. You know their heart, O Lord. You look on their hearts, O Lord, not only external or outward appearance, O Lord. Kayo pong siya nakatingin sa kanilang puso. Bless them, O Lord. Maging si Pastora Teresa, O Lord. We're praying for her, O Lord God. Gamitin niyo po siya mightily. We know that she's been faithful servant of yours, O Lord God. We pray and we praise and glorify your name, O Holy God, for selecting, for choosing these people of yours, O Lord, to become the leaders of this church. At patuloy po kami maglilingkod sa inyo na may katapatan, O Lord God. Oh, hallelujah, O Lord God. Fill them with your spirit, O Lord. And we pray, O Lord God, maging tapat po silang lingkod sa inyo as you have written, O Lord, in 1 Corinthians 2:4-5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith will stand in the wisdom of men, should not stand in the wisdom of men, but the power of God. Amen. Amen. Hallelujah. This special occasion, O Lord, ikaw po nagtalaga. Wala po kaming kakayahan, wala po kaming kakayahan na mag-hit itong mga bagay nito, kundi you help us, O Lord. You lead us, O Lord, na magawa at maganap ito. This is your will for us, O Lord. And for the last, we pray, and also we read in your words in 1 John 2:27. But the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in him. Oh, hallelujah. Ama namin mahabagin, kami po yung malapit po sa inyong harapan. We will abide in your spirit, O Lord. Thank you, O Lord God, for this great calling. We humble down ourselves. Amin pong dinadala sa inyo ang aming mga leader, O Lord, to lead us, O Lord, as your flocks. I pray for Pastor Joe, Pastor June, Pastor Rizal, and Pastora Teresa, O Lord. Use them mightily according to thy will, O Lord. This is the moment that you will unite us and revive us again. Oh, hallelujah. Hallelujah, O Lord Jesus. Hallelujah, for you have said, and seek after Revelation 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen. This is the time of revival. This is the time that the Lord's favor will with us. Oh, hallelujah. Oh, Lord, thank you, O Lord God, for your leaders. And this is all we pray. In Jesus' mighty name, all the children of God will say, Amen. Let us sing, I surrender. Hallelujah. Oh, tayo po'y lumuhod sa Panginoon. Tayo po ay ituko at tayo po magbibigay ng papuri. We will feel the presence and the power of the Holy Spirit today. In Jesus' mighty name. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We pray. Be with us, O Lord. Oh, fill this place with your presence. Humbly down ourselves to the living God that we glorify and we honor in Jesus' mighty name.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Like the rushing wind, Jesus, bring with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, safety within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way Lord, have your way on us, Lord. Dahil ikaw in our lives. Wala po kami kakayahan gumawa ng anumang bagay na hindi sa inyo kalugod ko po. We pray, O Lord, namin ikaw in our lives. Naging humble po kami at patuloy po kami sumunod sa inyo mga salita. Use us mightily, O Lord God. Unite us, Lord. Revive us in the name of Jesus. Oh, hallelujah! Hallelujah! Lord, have your way. Lord, have your way in me. surrender.